diving tayo, quick dive lang. Para pang ulam, syempre. Um, so shoutout sa dive buddy ko dyan, Sven, which is mag-guide muna siya mamayang umaga, so hindi siya makakasama. So yung padala natin ngayon, yung king skin natin. Tapos ito yung spot natin yan. So doon may angler, tsaka doon hindi tayo dyan, dito tayo, doon yung side. Enjoy watching. Alright, bakbakan na naman. Pero bago tayo magsimula, shoutout muna kay Ethan Gonzaga, Normel Becalso, Lance Vergil Velasquez, John J. CK, at kay Suniver Velasco. Shoutout sa iyo, Choy. Salamat nga pala sa mga solid supporter, mga master. At ngayon, nasa mababaw pa tayo. Kung baga practice diving muna bago tayo pumunta sa malalim na spot. So yun, balikan muna natin mga isda nating nakuha kahapon. Nag quick dive din kasi ako kahapon, afternoon dive. So dito, ambush strategy natin. Antay lang na may dadaan ng mga pelagic. Kaso walang pelagic, pero nung pagtingin ko sa itaas may balo or needlefish. Good size na rin, kaya I took the shot. Second dive natin kahapon, may mga school ng mga duhaw or Indian mackerel. Good size na rin, kaya tinira ko na. Kaso, mintis. Kaya resurface na lang tayo. So last dive na natin to, or last clip sa mga kuha natin kahapon. So same pa rin yung strategy natin, ambush lang, antay ng mga pelagic at maraming bait fish. Pero kaso wala talaga. Pagtingin ko sa taas, yun, isang malaking balo o isang needlefish. Kaya secure na din natin. So tinamaan natin yung balo. Kaso bad shot, hindi gaanong tumagos yung shaft natin. Sobra kasing layo. Pero ginawakan ko yung ulo, tsaka sinecured ko na agad. Good size din. Alright. Yun, doon natapos yung afternoon dive natin. So balik tayo sa morning quick dive natin. So dito, nagpa-practice diving muna din ako nito, para check ko kung hindi ba tayo kakapusin mamaya.
So ginawa ko, yun, dive na tayo. So dito nag-check muna ako kung meron ba tayong makikitang mga malalaking isda. At saka nga pala nagdala ako ng flashlight. Baka kasi may makita na naman tayong isang grouper. At pupunta kasi yun sa kuweba, kaya syempre hindi natin flashlight para may makita din tayo at makaka-secure din sana tayo. So hopefully. So yun, nandito na tayo sa ating waiting spot. Check natin yung surrounding. Marami yung big bait fish natin. May dalagang bukid, so hindi ko na tinira kasi naghanap talaga tayo ng malaking mga pelagic, lalo na yung great barracuda na nakita natin yung nakaraan. Yun talaga yung target ko din. So pag check ko, walang ganong magandang isda, kaya nag-resurface na ako. So dito na spot na to, sinecure ko muna yung line ko kasi magdi-deep dive tayo. Check natin if meron bang mga malalaking isda sa ilalim. Secure ng mga line at yung pise. So deep dive na tayo. So pag umaga talaga, palagi akong kinakapos ng hininga. Hindi ko ganong praktisado yung katawan ko pag umaga, pero pag hapon dun nakakapunta talaga tayo, nakakasisid tayo ng mga malalalim na part. So dito may kuweba at yun, may naspatan akong isang lapu-lapu na pumasok. So ginawa ko, sinisid ko pa ng konti at hinanap ko talaga. So ito yung purpose ng flashlight natin, para makakita tayo sa madilim na part. So yun, may nakita tayong isang maliit na sukib, kaya pagkakita ko, yun na, nakita nga natin, kaya tinira ko na agad. So yun, yung masecure ko na yung isda, resurface na tayo agad. Subalit, yung barrel natin naiwan, pati yung line natin nasabit. So ginawa ko, iniwan ko na lahat at sinecure ko muna yung pagpa-resurface natin. So dito talaga, kinapos na talaga ako ng hininga, pero God bless pa rin kasi nakaahon tayo. Syempre hindi naman pwedeng iwan natin yung isda at saka barrel natin, kaya first attempt natin kunin yung barrel at saka yung isda. Kaso yung line nagkabulbul talaga, so yung barrel muna yung kinuha ko or sinecure natin. So dito, our second attempt of retrieval. So bago talaga ako nag-dive ulit, nagpahinga talaga ako mga more than 6 minutes.
At napaisip na talaga ako na putulin yung line. Kaso wala pala akong dalang diving knife. Ginawa ko, I take a long hold breath and then dive. Yun, sa wakas nakuha rin natin or na-manage natin yung line. Ginawa natin, may surface kaagad para ma-make sure natin na yung isda na nasa ilalim pa ay makukuha talaga natin. So positibo ako na nandito pa yung isda kasi paghitak o paghatak ko nung line, mabigat-bigat pa siya. So pag check natin sa isda, yun, makikita natin malayo pa, good size na good size. So yun na nga, muntikan pang makawala kasi hindi ganong tumagos yung shaft natin. So buti na lang na-secured natin kagad yung isda. At good thing na din na stone shot natin nung unang tira. Pinahirapan ako talaga ako ng isdang to, pero solve na rin. At yun, tinimbangan natin yung grouper natin or our only first catch for this quick dive. So nasa mga 3 kilos or 3 kilos talaga, sobra, or 3 kilos and 1/4 yung kuha natin. So yun, sobra kasing laki kaya binenta ko na. Yun, tiba-tiba tayo. So yung pera natin, 1,500. So goods na rin. Quick dive lang, may 1,500 na. Umaga pa lang. Alright. At salamat nga pala sa mga nanonood dyan. Paki-like, subscribe, and hit notification bell na rin para sa mga updated at bagong videos natin. Salamat at ingat mga kawol. Bye-bye.